Mga kaibigan at mga kababayan, meron po akong gustong iparinig sa inyo. Video po ito ni Pastor Kibuloy. Heto po mga kapatid. Ang propeta nagtago pa rin. Yun. Tago sa isang lugar. Hindi na siya makalabas. Na-wanted siya. Ni Jezebel. Natin ni Jezebel. Hinahanap siya. Hinabol siya ni Jezebel. Sino yon? Ano ang ginawa? Nagtago siya. At nagpakain sa kanya ay mga ibon. At sa lahat ng ibon, ang pinili niya hindi agila. Yan. Hindi mga kalapati. Ang pinili niya, uwak. Na karaw. Pinakain siya. Inahaperan siya ng barbecue araw-araw. Milagro, no? So dahil sa video na yan mga kaibigan, maraming nagsasabi na katulad daw ni Kibuloy, si Elias, na kung saan si Elias ay nagtatago anong hinabol ni Jezebel at pumunta sa mga yungib at pinakain ng wak. Mga kapatid, may mga nagsasabi na yun po ay naganap din kay Kibuloy. Parang inihahalin tulad nila si Kibuloy at saka si Elias. Bagay na hindi po dapat mga kaibigan kasi magkaiba po Magkaiba ang sitwasyon o ang gulo ni Kibuloy at saka si Elias. Si Elias po ay propeta ng Diyos. Propeta ng totoong Diyos. Si Kibuloy hindi naman mga kaibigan. Si Kibuloy hindi naman At hinahabol ni Jezebel si Elias, hindi dahil si Elias ay nanggahasa ng minor de edad. Hindi. Hindi hinahabol si Elias dahil sa human trafficking, hindi. Kundi si Elias po ay hinahabol dahil tinalo niya yung mga propeta ni Baal. Kinalaban niya kasi yung mga kaaway ng Diyos. Si Elias, tinalo niya yung mga propeta ni Baal. Kaya hinabol o hinuhuli. Mga kapatid, magkaiba po yung sitwasyon nila kay Kibuloy. Na kung saan si Kibuloy, hinahabol ng batas dahil sa panggagahasa ng mga minor de edad. At dahil sa human trafficking, kung ano-ano pa man mga kaibigan at mga kapatid, na kaso napakarami. Alam naman po natin, viral yan sa social media. Kaya hinabol at hinuhuli. At sa ngayon ay nahuli na, sabi ni Kibuloy mga kaibigan, lahat daw na ibinibintang na kasalanan sa kanya ay puro kasinungalingan. At simple lang daw yon, mga simpleng kaso lang daw. So titignan natin kung ano po ang magaganap. Ngayon ay mapapatunayan na natin kung talagang hindi totoo yung mga ibinibintang kay Kibuloy. Ngayon, isang kabulaanan, yung komento na aking nabasa sa video na yan, na sabi ni Josephine de los Reyes, sige lang, persecution ay part ng KOJC. Kailangan kasi matupad pati buhay ni Prophet Elijah. At akala ninyo nakakalamang sila? Abangan. Kasi hindi po ordinaryong appointed son yan. Si Kibuloy ang tinutukoy. Nakikita niya kayo. Di nyo siya makita ang glorified body kahit parko lulusot. Sige nga, tignan niya natin. Josephine de los Reyes. Kung kayang lumusot ni Kibuloy, kung siya ay glorified body, mga kababayan, bakit siya nakita? Bakit siya nahuli? Kung glorified body siya, mga kapatid. Dito pa lang, makikita natin na yung mga pinagtututuron ni Kibuloy ay wala sa Biblia. Kung nasa Biblia man yung kanya mga sinasabi, dahil inaangkin niya o ginagaya niya
yung mga nasa Biblia. Pati daw yung buhay ni Elijah, mangyari kay Kibuloy. Lahat na lang na karakter sa Biblia ay mangyayari kay Kibuloy. Bakit? Pag yung masama ay hindi mangyari kay Kibuloy. Yung mga masasamang tao dyan sa Biblia, baka yung propeta ni Baal, baka isa dyan, si Kibuloy, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi, hindi naman po kasi totoo yung mga pinapangaral ni Kibuloy na siya daw ang inatasan ng Ama para magligtas sa mga tao. Inaagawan niya yung parte ng Panginoong Jesucristo. Si Kristo po ang huling sugo. At kahit pa sa pagkabuhay na maguli, si Kristo pa rin ang isusugo, mga kaibigan. Hindi si Kibuloy. At si Kristo, nung siya'y pumunta sa langit, wala nang aatasan pa na magkalaman para sa kaligtasan ng tao. Kasi tinapos na niya. Tinapos na po ni Kristo. Kaya nga sabi niya ay finish. Naganap niya, sabi ni Kristo, noong nasa cross, noong nabayubay sa cross ng Kalbaryo, sabi ni Kristo, naganap na. So, ibig sabihin, tapos na. Kaya ang dapat natin pakinggan ngayon, bilang mangangaral, hindi na si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, ako ang inyong tagapagligtas. Paano naging tagapagligtas si Kibuloy? Mga kaibigan at mga kababayan, hindi po pwede na tatahanan ng Espiritu Santo ng Diyos yung taong gumagawa ng karumal-dumal. Alam naman po natin na si Kibuloy, mga kaibigan, ay may mga kaso na hindi po maganda, mga karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Mga pagpatay, panggagahasa, human trafficking, na kung saan ay inaabuso ang mga minor de edad, mga kababayan, Pero, yan ay, mapapatunayan naman po natin yan sa mga panahon kung ano po ang mangyayari, sana nga lang, mga kaibigan, ay hindi matapalan, hindi matakpan ng pera ang hustisya natin. Kasi kung minsan, mga kapatid, at hindi lang minsan, madalas, mga kababayan, na ang gobyerno po ng tao ay sinungaling at hindi po matuwid. Pera, kung minsan ang dahilan. Kaya, sana po, yung kaso ni Kibuloy ay hindi matakpan ng pera at lalabas ang katotohanan. Kung talagang wala siyang kasalanan, edi maganda, mga kaibigan, pero napakaraming nagpapatunay na talagang ginawa po yon ni Kibuloy. At hindi lang pinapatunayan ng iba. Meron pang record na ibinigay sa atin na talagang si Kibuloy ay mayroon pong tinatawag na spiritual wife, na kung saan ayaw niya na yung mga babae doon sa pastoral ay makipag-textmate o makipag-ligawan sa iba. Mga kaibigan, pakinggan natin ito, mga kapatid. Ang makagamit sa inyo ang anak lang. Wala lain, maulay ka bubutol niya. Ikaw, panit, may number 1 niya. Pag ginapas ni mo, imong ginapastanan ang balaw. At yun kang ulay ko kaluoy. Pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na satanas to
kapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganun kapakita pa man sila diyan, malipayon sila. Eh, di sila malipayon. Kato sila, bukuro na ko to. Abilan, tapos sa ila. Pabayaron ko sila kanan. Kaya naiutang sila sa ministry na ako. Naiutang sila sa kingdom. Tubayad to sila madali matugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Ila nakapastoral ng naigo nga tapat sa kuha. Iya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Pag nag-contact ng lalaki diha, nag-sex ka na sa iya. Yatag mo mong kaugalingon sa iya. Pag sa internet, I love you ka na, yatag mo mong kaugalingon sa iya. Nato ko, nagsaliko sa imo, nato na kung guman ako sa imo, itraitor ko nimo. Driver, itraitor ko nimo. Kasi akong buhaton. Nato ko, para magbabawi akong tungo, kasi akong buhaton. Ikaw o ang driver, patyun ta ka. Siguraduhan ako, mamatay mo to. Dito pa ako makabawi sa akong tungo. Bakit ako ang Muslim, doon ay honor killing. Hindi na matalikod na ministry. Hindi mo makamatay. Pag yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo GFDA. Isang kadre ka lang, sulod ka GFDA. Pagka nakalecture na kabila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, bukulong ka, patyun ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag ipasulod ka diya sa ilang CIA, ipasulod ka sa ilang FDA, ipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa upang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo, talikod ka, di ka bukurot. Inani ang commitment ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwede mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y mabukod sa inyo. Patayin mo dito. Kapahamakan na inyong yantuan. I-implement mo na kung anong una-una ninyo na ba? Pagkanaluman ninyo ang pauna-una ninyo sa ministry na ako. May pamilya mo. Ikaw pa rin, may inahan ka rin, may isuol ka. Kato isuol ni mo. Pati na mo isuol sa gawas. Kung doon na ka na, kung ibili na na. Hindi na nakalalo ang commitment na ito rin. Kung nag-communicate mo lalaki, pagkatapos mo, report mo sa kuwa rin. Sampang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako rin may yung tumanon. Hindi mo pwede mo tumag rin sa gusto ninyo at hindi na gusto. Kapoy doon kumagil na animal anak putang sa tanas rin ba? Naibog ko ng mga moros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Kaya para mawala ang stress. Hinan ako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kaya di na nakabubutol sa mahan. Kaya di mo namang pastoral para sa anak lang mo. So yan po mga kaibigan ay boses po ni Kibuloy. Boses po ni Kibuloy. Na kung saan ayon po sa nagpadala sa atin, yan ay nai-record noong kasalukuyang pinagsasabihan niya yung mga babae doon sa pastoral niya, mga kapatid. At ayon sa ating napakinggang video o ating napakinggang audio ay talagang papatayin kung sumuway po sila. So ibig sabihin, kaya ni Kibuloy pumatay, mga kapatid. Ewan ko kung paano pasinungalingan ni Kibuloy yan, mga kababayan. Ano? At maliban dyan, napakarami pang mga nagpapatotoo na talagang ginawa po yan ni Mr. Kibuloy, mga kapatid. At kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka dapat manggahasa eh. Hindi ka dapat pumatay. Si Kristo nga mga kaibigan, nung hinuli dahil sa hindi siya nang rape. Hindi. Kaya hindi natin dapat ihalin tulad si Kibuloy kay Kristo. Sinasabi kasi ngayon, viral dyan sa social media,
na mangyayari yan kay Kibuloy dahil nangyari din yan kay Kristo. Mali po mga kaibigan. Iba yung kaso. Buti pa nga si kapatid na Eli Buti pa nga kay kapatid na Eli na dapat nating ihalin tulad yung buhay niya kay Elijah o kay Kristo mga kaibigan at mga kababayan. Bakit po? Kasi idinimanda ang ating kapatid na Eli dahil sa hindi nila malabanan yung kanyang ipinapangaral o katotohanan sa Biblia. Naiinggit po ang mga karamihan, kaya yun, idinidemanda kung ano-ano, mga kapatid. Pero hindi po napatunayan yan ng batas. No? Hindi po yan kayang pinatunayan sa batas. Sabi ng iba, paano malitis yan? Wala si Soriano, nasa Brazil. Alam nyo mga kapatid, ayon po kay kapatid na Eli, yung aking napanood, sinubukan daw hinuli si kapatid na Eli, pinuntahan doon sa Brazil. Kasi hindi naman nagtatago si Brother Eli nasa Brazil noon pinuntahan nila para hugutin si Brother Eli. Pero sabi ng gobyerno daw sa Brazil ay kailangan kung mapatunayan nila na si Brother Eli ay guilty o totoong may kaso, may kasalanan, saka ibibigay ng Brazil si kapatid na Eli. Pero dahil wala silang may pakita na katibayan na si Brother Eli ay talagang makasalanan, kaya hindi nila madukot, mga kapatid, no? Pero alam ko hindi tatanggapin yan ng mga kaaway ng ating kapatid na Eli. Pero iba si Kibuloy. Iba si Kibuloy, napakalayo, mga kapatid. Napakalayo yung buhay ni Kibuloy sa buhay ng mga propeta. Kung sa mga propeta ni Baal, pwede siguro. Pero kung yung propeta ng Diyos ay malayo po. Malayo. At lalong-lalo na hindi pwedeng ihalin tulad si Kibuloy kay Kristo. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay hindi nang halay ng mga bata, mga kaibigan. At kung hindi totoo yan na ginawa ni Kibuloy, ay makikita natin ngayon at hawak na ng gobyerno o ng batas, mga kaibigan. Kaya yung sinabi ni Josephine, mga kaibigan, na si Kibuloy daw ay glorified body, ay hindi po totoo yun. No? Hindi po totoo. Kahit barko, lulusot, sabi niya. Tingnan natin kung si Kibuloy ay makalusot dyan sa rehas o sa pader, mga kaibigan, kung totoong siya ay glorified body na. Alam niyo yung pagka-glorified body, hindi magaganap yan isa-isa. Ang pagka-glorified body ay sabay-sabay po ang pagka-glorified body. At kung kailan magaganap yan, mga kaibigan at mga kababayan, ayon po kay Apostol Pablo, dito po sa 1 Corinto Kapitulo 15, sa versikulo 50, ganito ang ating mababasa. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Diyan pa lang sa talata na yan, napakalaking kalokohan na yung sinasabi ni Kibuloy na pabalik-balik sa langit. Alam naman po natin na si Kibuloy ay nasa laman at dugo pa. Paano siya makabalik o makapunta sa langit? Hindi makapagmamana, ayon kay Apostol Pablo, ang laman at ng dugo. Ang sagot po nila, mga kaibigan, si Kibuloy daw ay naging katulad ni Pablo na naman. Na si Pablo ay pumunta sa langit. Dinala sa langit, sa ikatlong langit. No? Pero yung pagka-glorified body, mga kaibigan, hindi po totoo na si Kibuloy ay glorified body na. No? Sabi dito sa verse 51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga.
Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Kailan? Kailan tayo babaguhin, mga kaibigan? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. So, kung kailan tayo babaguhin, kailan tayo i-glorified body? Pagtunog ng huling pakakak. Huling pakakak. Huli na yon. Kaya hindi dapat mag-glorified body si Kibuloy, hindi dapat mag-glorified body si Maria, kasi po, kung nag-glorified body na sila, hindi na magaganap itong sinabi ni Pablo, na ang pagka-glorified body ay magaganap lang yan pagtunog ng huling pakakak. Sabi nila, si Maria daw, glorified body na, nasa langit na daw, body and soul. Napakalaking kasinungalingan yan, mga kababayan. Kasi po, sabi sa Biblia, mga kapatid, yung mga nagsasabi, pati ang mga Sabadista, sinasabi nila na meron na daw tao sa langit, na kung saan ay nandun na daw si Abraham, si Elias, si Enoch, si David, kung ano-ano pa, mga kaibigan, yung mga namatay, andun na daw sa langit, mga kaibigan at mga kababayan. Pero, alam nyo po, ayon po sa Biblia, nung si Juan, nakita niya, bukas ang langit. Sa Revelation chapter 4, dito po, kung umpisa natin sa verse 1, si Juan ay nakita niya lahat doon sa loob ng langit. Kasi nakita niyang bukas nabuksan ang langit. Basahin natin, mga kaibigan, dito po sa Apocalypse chapter 4. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikiusap sa akin ay sa isang pagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa hinaharap. Pagdakay napasa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo at ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo at naliligid ang isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda na nadaramtan ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog at may 7 ilawan apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan, may mga 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At sa unang nilalang ay katulad ng isang leon at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng isang tao at ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating.
So dito mga kaibigan, kung atin pong ituloy-tuloy na basahin, wala pong nakita si Juan na Maria doon, wala pong nakita si Juan na Enoch doon, Elias, kung sino-sino pa man mga kaibigan, na sinasabi nila na may tao na daw sa langit at andun na daw si Maria. At si Maria, ayon sa Katoliko, siya daw yung reyna ng langit. Kung reyna siya, bakit hindi nakita ni Juan? Bakit hindi nakita ni Juan? Bakit walang sinabi na si Maria nasa langit na at hindi nakita ni Juan, mga kaibigan? Dito pa lang makikita natin na talagang yung aral ng Iglesia Katolika ay hindi po totoo. Kasi wala pa si Maria doon sa langit. Wala pa. Walang nakita si Juan Nakita niya ang mga luklukan. Nakita niya yung luklukan. Kung talagang reyna si Maria, dapat meron siyang luklukan doon at nakita ni Juan, mga kaibigan, mga kababayan. So dito, makikita natin na hindi po totoo. Ang totoo po, mga kaibigan, ay wala pang nakarating sa langit. Namatay ang lahat ng mga iyon. Si Abraham, lahat-lahat. Si Enoch, lahat-lahat namatay sila. Si Maria namatay. Ayon dito sa libro ng Hebrew chapter 11, sa verse 13, sabi dito, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang pangako. Hindi pa nila kinamtan ang pangako. Ngunit, kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. At kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Hindi pa nila nakamtan ng pangako, pero nakita nila, natanaw nila yung pangako ng Diyos. Naalin ang pangako, mga kaibigan? Sa verse 39 sabi dito, at ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ng pangako. Hindi pa nila kinamtan ng pangako, mga kaibigan. Bakit? Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin. Upang, sabi niya, sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Para hindi sila mauna o maging sakdal ng bukod sa atin, kailangan sabay-sabay. Sabay-sabay po ang pagpasok sa langit. Hindi totoo na kapag may namatay ay nasa langit na, nakaupo na dun sa harapan ng Diyos. Anong klaseng paniniwala yan? Wala yan sa Biblia. Kahit halughugin mo ang banal na kasulatan, wala kang magkikita na may namatay na nasa langit na, mga kaibigan. So yan po ang masasabi ko dito sa video o sa komento mula kay Kibuloy, mga kapatid. Hindi po totoo na si Kibuloy ay kahalintulad ni Elijah, ni Kristo. Hindi po. Masama po ang dahilan kung bakit si Kibuloy ay hinuli. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, dito sa ating programang Expose the Truth.